Pwede po bang mag-advance payment 1K kahit hindi pa nakaabot sa payroll? Yun, shoutout sa iyo, idol. Para sa iyong katanungan, kung mag-advance payment ka po, ang purpose mo po is para matapos mo na po ng maaga yung iyong loan, kailangan mo po munang tumawag po sa RCBC Credit Hotline po para po makapag-request ka po ng termination fee po para po sa iyong advance payment. Ngayon po, kung mag-advance payment ka po para lang po mabawasan ang iyong babayaran sa mga hulog mo po. Hindi ko po kasi alam kung ano po yung loan mo po, kung payday loan po o salary loan po. Ngayon po, kung ang loan mo naman po ay payday loan, alimbawa po ang na-loan mo po is 3,000 pesos, good for 1 month po yun. Kada sahod po ay mag-deduct sa yung sahod ng 1,500 po. Dahil po nakaltasan ka 1,500 sa sahod, at gusto mong mag-advance po ng 1K, parang ganun po ba yung ibig nyo sabihin? Sa susunod po na sahod ay ang i-deduct na lang po sa inyo is 500 pesos na po. Yun po, pwede po yun kapag payday loan po yung inyong loan. Loan mo po ay salary loan, which is tumatagal po ito ng 12 months, 9 months, at 6 months po. Ganon. Meron din pong salary loan na 3 months lang po, yung default na 10K na malulon. Ngayon po, kung ang purpose mo po ay mag-advance ka ng 1,000 pesos, pwede naman po yun as long as ang schedule po ng iyong loan is, ayun nga po, ang sabi ko is halimbawa 12 months po yung loan mo, hindi pa po sahod ngayon, nag-advance ka na po ng 1K po sa iyong loan. Okay lang po yung mag-advance, kaya lang po sa pagdating po ng sahod ay mababawasan or madididakan ka pa rin po ng schedule ng iyong kaltas. Yun po yung kasi ang tawag doon, parang naka-record po kasi yung loan mo kada payroll po. Sana po nasagot ko po yung inyong katanungan, idol, patungkol po sa iyong tanong sa iyong RCBC loan, kung pwedeng mag-advance. Pwede naman pong mag-advance, kaya ng sinabi ko, pagdating po ng sahod is makakaltasan ka pa rin po ng iyong loan schedule kung magkano po yung iyong kaltas tuwing sahod po. Sa salary loan po yun. Yun po. Sana nakatulong.